mga buhay. At nagpapasalamat po kami sa araw na ito at narito po rin tayo. Sana po bigyan po ninyo ng panahon ang salita ng Panginoong Diyos. At bago po sa lahat yan, pwede po ba tayong manalangin? Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito at hindi po umulan, bumagyo. Salamat po Lord dahil sa mga kapatiran namin na narito at sila po ay binigyan mo ng kalusugan. Salamat po sa buhay nila Panginoon. At Lord, dalangin namin na itong araw na ito, sana po buksan niyo po ang kanilang mga puso. Wala na pong ibang Diyos, Lord, na dapat namin sambahin. Ikaw lang po, Panginoong Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. At Lord, nagpapasalamat kami sa buhay ng aming mga kapatiran na narito upang sila din, Panginoon, ay tumulong sa mga gawaing makalangit. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinataas namin ang ito, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan ng lahat ng kaluwalhatian. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Amen. Bago po sa lahat yan, mga kapatid, gusto ko po ipakilala ang aking sarili. Ako po si Pastor Evangelist Jedi. At noong Lunes pa lang po ako nakarating dito sa Isabela, galing po sa Tipolo, Taytay. And gusto ko pong ibahagi ang salita ng Diyos. At ang aming pong simbahan ay nasa Maranatha Church sa Taytay, Rizal. Meron po din kaming simbahan po dito sa Itiague, Isabela, Emmanuel. At meron po din kaming simbahan sa Church Ruwak sa Mindanao. At bago po sa lahat yan, gusto ko ibahagi na wala na pong ibang Diyos na dapat nating sasambahin maliban lang kay Jesus Christ. Kaya mga kapatid, pwede po ba natin buksan ang ating mga puso at awitan natin ng Panginoon? Isa lang po ito sa paalala sa ating mga buhay po mga kapatid. Oh yes Lord, hallelujah. Paalala lang po kapatid, marami po tayong mga ginagawa pero bigyan po natin ng panahon ng Diyos sa buhay po natin. Masyado kang abala sa mga bagay na di kailangan. Masyado mong binibigyan pansin ang sariling pakinabangan. Di mo na nabigyan pansin ang iyong kaluluwa. Kung bawian ka ng buhay, saan kayang punta? Sa awiting ito'y nais kong ibahagi biyayang natanggap sa isang Diyos na hari. Siyang nagbigay kulay sa aking buhay, kagalakan sa puso siyang nagbigay. Sa kanya, langit ay kakapit. Yes, Lord. Kung sa buhay na ito, hindi mo siya tatanggapin, kapahamakan na'y darinasin. Paalala ng awit na ito, paghandaan ang kabilang buhay mo. Sa Diyos ang bawat isa ay haharap at hahatulan ay sa kanyang nagawa. Ang pag-asa ng buhay natin, sa kanya langit ay gagawin. Kung sa buhay na ito, hindi mo siya tatanggapin, kapag
ay daranasin. Tanggapin po natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Siya lang po ang tamang daan. Si Jesus, Jesus Christ, kapatid. Lahat po tayo ay hakulan ng Diyos. Huwag po natin mutahin na tayo mawala dito sa lupa. Wala si Kristo sa buhay natin. Tanging si Jesus lang ang tamang daan. Buhay at ang katotohanan. Siya lang po makakaligtas sa atin. At ngayon po kapatid, pwede po ba natin na bigyan ng panahon ang salita ng Panginoong Diyos sa buhay po natin? Ang tema po natin ngayon is hindi lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Marami po mga Kristiyano na nagsasabi, kilala ko si Jesus. Sasabihin nila sa mga kaibigan nila, kilala ko si Jesus. Pero ang totoo po kapatid, napupuot pa sila sa kanilang mga kapatid. At sinasabi nila, kilala nila si Jesus. Ang sabi po ng salita ng Diyos mga kapatid, ganito, Mateo 7 verse 21 to 23. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami ng palayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Bakit ba mayroong sinabi ng Diyos dito sa Mateo 7 na hindi lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa langit? Dahil ang sinabi ng salita ng Diyos, sino man ang tumutupad sa aking mga utos, ang siyang umiibig sa akin. At ano ang utos ng Diyos kapatid? Sinam-up na po ng Panginoon ang kanyang utos at ginawang dalawa. At sabi ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. At ang pangalawang utos po, ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong mga sarili. At maraming pong nagsasabi, iniibig po nila ang Panginoon, pero ang totoo po, napupuot pa sila sa kanilang mga kapatid. At sabi ng Panginoon, 1 John chapter 2 verse 9, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Mga kapatid, totoo po ang salita ng Panginoon at sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. At sa pagdating ng panahon po, sasabihin ng Panginoon, bakit napupuot ka sa kapatid mo? At sabi dito, kapatid, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag at hindi siya nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Mga kapatid, suriin po natin ng ating mga puso kung talaga ba'y iniibig natin ng Diyos, pero ang totoo po, napupuot pa tayo sa ating mga kapatid. At sabi ng Diyos, hindi lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, na makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit ngayon lang, nung tumutupad sa kanyang mga utos, isa sa mga utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mga kapatid, suriin po natin kung meron po ba tayong mga puot sa ating mga kapwa. Galit po. At sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi makakapasok ang tao dun sa langit kapag napupuot ang isang tao, dahil sino man ang napupuot ay para ka na ding pumapatay ng tao. Sabi ng Biblia po, hindi lahat mga Kristiyano na makapasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng mga tao, kapatid, dahil yun lang ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang makakapasok sa langit. Mga kapatid, sabi ng Biblia, Pahayag 22 verse 15, subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga makikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga mahilig magsinungaling at mandaya.
Mga kapatid, hindi po lahat mapupunta sa langit. Yun lang po ang sumusunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. At mga kapatid, marami sa atin na parang kampante na tayo at sabihin natin sa ating sarili, naniniwala naman po ako sa Diyos, ligtas naman po ako. Mga kapatid, hindi po ganon na basta-basta lang po tayo makarating sa langit habang tayo po ay gumagawa pa ng mga kasamaan, kasalanan, asal-aso, pagkikiapid, pagsamba ng Diyos-Diyosan at lahat ng mga uring kasamaan. Hindi po maaari mapasok doon sa langit. Hindi po maaari na doon na tayo magbago sa langit. Dito pa po sa lupa, kinakailangan po natin sanayin ang ating sarili na magbago na po tayo sa ating mga pag-uugali. Wala pong mga kasalanan po doon sa langit, kapatid. Habang nandito pa tayo sa lupa, pwede po tayong magsisi sa ating mga kasalanan at papatawarin tayo ng Diyos. Huwag po natin hintayin na doon tayo sa langit at sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo kilala, luwayo kayo sa akin. Habang nandito pa tayo sa lupa, papatawarin po tayo ng Diyos. Pahayag 21 verse 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga makikiapid, mga mangkukulam sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Suriin po natin ating mga sarili. Sinasabi po natin, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang Panginoon, pero sa totoo, napupuot patay sa ating mga kapatid at ayaw ng Diyos yun, kapatid. At sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay nasa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan, mga kapatid. Wala na pong ibang daan na dapat nating puntahan kundi si Jesus lang. Sa lahat po nating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos kung sino man o sino mang tao na lalapit sa Kanya at babaguhin tayo ng Panginoon. Huwag po tayong mahiya, lumapit sa Diyos. Sabihin lang po natin, Panginoon, patawad po. Hindi lang pwede, mga kapatid, maniwala lang po tayo at sabihin, naniwala naman ako at wala pong kasamang gawa. Hindi po ganun, mga kapatid, hindi ganun kasimple. Meron po akong nakakilala na tinatanong ko sila at siya sabi ko, ano ba maligtas? Ang mga kabataan nagsasabi sa amin, sabi nila, gumawa ka na lang mabuti. Gagawa ka lang na mabuti, mga kapatid. Anong kabuluhan ang pagpakamatay ni Jesus kung gagawa lang tayo ng mabuti, mga kapatid? Maniwala lang po tayo at hindi natin ginagawa ang mabubuti para sa kabutihan ng Panginoon. At marami pong mga tao na nagsasabi, sige lang, okay lang yan, gagawa lang kayo ng mabuti. Pero sabi ng salita ng Diyos, Isaiah 64 verse 6, ang ating mga gawa ay para lang mga basahan, mga kapatid. At hindi po ito nakatatanggap sa Diyos. Hindi po ito nakakapaglinis sa ating mga kasalanan. Ang paggawa ng mabuti, ang nakakapaglinis lang po ng ating kasalanan ay pagtanggap at huwigi ng kapatawaran sa ating Panginoon na si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, wala na pong ibang daan na dapat nating puntahan. Hindi na po tayo. Marami po kasing Panginoon dito sa lupa, kapatid. May Panginoon sa hangin, may Panginoon na bato, kahoy, simento. May pangalan po ang Panginoon at ang sabi ng Panginoon, si Yahweh ang aking pangalan. Hindi ko ipagpapalit. I will not give my glory to no one. Sabi ng Diyos, Yahweh is my name. At sabi ng Panginoon, tanggapin mo at kilalanin mo ang Panginoon. Siya po si Jesus Christ, ang tanging makakaligtas lang po sa atin. Halimbawa, kung ako po ay, ang pangalan ko po ay si Jedi, tawagin niyo po ako ng ibang pangalan. Hindi po ako sasagot dahil ang totoong pangalan ay si Jedi. Ganon din ang Diyos, may pangalan ng Diyos. Hindi lang po tayo sasabihin, Panginoon, Panginoon. Kinakailangan po natin banggitin ang totoong pangalan at ang walang ibang pangalan, si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ lamang po. Sabi ng Isaiah 64:6, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuti nating gawa ay maruruming basahan. Ang katulad, nalalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Ang mabubuting gawa lang po natin ay wala lang po yan, kapatid, si Jesus lang ang tanging makakapagpatawad sa ating mga kasalanan.
Sabi ng salita ng Diyos, mga taga-Efeso 2 verse 8, tatanggapin mo ang biyaya Diyos sa buhay mo. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, kayo ay niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. 1 John chapter 3 verse 8, sabi doon, ang nagpapatuloy sa pagkakasala, sinasabi nila, kilala ko naman si Jesus, ligtas naman ako, mapupunta naman ako sa langit dahil gumagawa ko ng mabuti. Pero ang tanong, kapatid, iyon na bang iniwasan ng kasalanan? Iyon na bang tinapon ang mga bisyo mo? Iniwasan mo na ba? O ganun po kapatid, hindi po pwedeng maniwala lang po tayo at maliligtas. Ang sabi ng Diyos, ang walang gawa ng panampalataya, patay. Sabi ng Biblia, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kung nagpapatuloy pa tayo sa ating mga bisyo, kampon tayo ng dyablo, kapatid, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala ng dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Anong kabuluhan, kapatid, kung tayo lang maniwala at walang kasamang gawa? Sasabihin lang natin, gagawa lang ako ng mabuti. Di ba si Jesus pumunta dito sa lupa para tayo ay patawarin? At sabi ng Diyos, kung sino man sa inyo na tatanggap kay Yeshua HaMashiach Jesus Christ ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga Kawikaan 10 verse 27, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng mga masama ay di magtatagal. Mga kapatid, huwag po nating hintayin na tayo ay hatulan ng Panginoon sa pagdating diya't masusupungan tayo na gumagawa pa rin ng mabuti. Masama, gusto ng Panginoon, gagawa tayo ng mabuti at may paniniwala kay Jesus Christ po mga kapatid. Hindi po maniwala lang ako at napapatawarin naman ako, gano'n, kampante lang po tayo. Dahil sabi ng Diyos, hindi po lahat nagsasabi Panginoon, Panginoon ay makakapagpasok sa langit, kundi ang tao lang gumagawa ng kalooban ng Diyos. At ano ang kalooban ng Diyos? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At kung sino man sa atin na napupuot sa kanyang kapatid, mga kapatid ay nanatili pa daw sa kadiliman, o suriin po natin ng ating mga sarili kung tayo po ba ay tunay na mga anak ng Diyos na tumatawag Panginoon, Panginoon. At hindi po natin hintayin na tayo po doon sa langit sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Ganito po ang sinabi ng Diyos, huwag po natin patigasin ang ating mga puso, mga Kawikaan 29 verse 1. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas, sabi ng Biblia. Ang hindi nakikinig ng payo ay mapapahamak. Huwag po nating patigasin ang puso natin, bigyan po natin ng panahon ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia. Mga taga-Korintos chapter 6 verse 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang iyong sarili. Para sinasabi mo, maliligtas naman ako, pero malakas kang magpisyo, kapatid. Huwag po ninyong dayain na parang sasabihin nyo, pupunta naman din ako sa langit, papatawarin naman ako ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain, huwag ninyong dayain ang iyong sarili, ang mga makikiapid, masumasamba ng Diyos-Diyosa, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa, lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, nandaraya o walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kinakailangan po natin suriin ang ating mga buhay bago pa tayo hahatulan ng Diyos at sasabihin ng Panginoon, anak, pumasok ka sa kaharian ko. Dalawa lang po yung tinig na ating mapapakinggan dun sa langit kapag tayo ay haharap sa Kanya. Sasabihin ng Diyos, good and faithful servant, at ang isa, lumayo kayo, hindi kita kilala. Huwag po natin hintayin yun na sasabihin ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ay sasabihin, naniniwala naman po ako sa Diyos, naniniwala naman po ako. At sabi dito, Santiago 2 verse 19, sumasampalataya ka ng Diyos iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa.
Ang demonyo, kapatid, naniwala, nanginginig pa. Samantalang tayo kampante-kampante lang. Naniwala naman tayo pero wala ngang kasamang gawa. Ang gusto po ng Diyos sa ating mga buhay ay may kasama pong gawa. At kung tayo ay magbago, hingin natin sa Diyos. Sabihin po natin, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Tulungan niyo po ako, hindi lang po, patawarin niyo po ako at babalik lang po tayo sa ating mga kasalanan. Sabi ng Diyos, Mateo 7 verse 21 to 23, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano po ba ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Ang kalooban po ng Diyos is iwasan po ang kasalanan, dahil ang kasalanan ay kinamumuhian po ng Panginoon. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, pati ako, ikaw, kapatid, hukuman kayo ng Diyos. Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan? Sa pangalan, ibig sabihin po, ito po ay mga nakakilala kay Jesus. Ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala, mga tao po na nakakilala sa Diyos at binigyan po ng mga pagkakataon, ng mga papagaling ng mga tao. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mga kapatid, hindi po sa ganun. Kilala na natin si Jesus. Kampati tayo at hindi pa tayo tubigil sa mga bisyo po natin. Kung gusto po tayong maligtas, mga kapatid, hingin po natin, sabihin po natin kay Jesus na, Panginoon, patawarin niyo po ako, tulungan niyo po akong matigil na ang bisyo ko. Pahayag 3 verse 10, sabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi po coincidence po kung kayo po ay nakinig ngayon sa ating mensahe. Alam ko na kahit man kayo ay naglalakad, kahit man kayo ay nandyan, nakikinig, alam ko na ang Panginoon kumakatok sa inyong mga puso. At ang Panginoon ngayon ay humihingi sa puso mo ngayon at sasabihin, anak, lumapit ka sa akin, alam ko, alam kita, mahal kita. At sabi ng Diyos, Pahayag 3 verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Mga kapatid, kung maaari po, kung meron po kayong panahon, saglit lang po, manalangin po tayo, huwag po tayong magkampante na sasabihin ng natin na kilala po si Jesus. Hindi po lahat nagsasabi, Panginoon, ay makakapasok sa langit. Yun lang po mga taong gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos, kapatid? Iwasan po natin ang kasalanan. At ayaw ng Panginoon yun. Kapatid, gusto po niya na tayo po ay lumakad sa liwanag, hindi na po sa kadiliman. At ngayon po, bigyan po natin ng panahon ang Diyos ngayong araw na ito at pwede po natin tanggapin siya sa puso natin. At kung maaari po mga kapatid, sabihin ko lang, Jesus Christ, patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan na nagawa. At Panginoon, naniniwala po ako na kayo po ay namatay, nilibing, at sa pangatlong araw na buhay muli. Panginoon, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, baguhin niyo po ako, Panginoon, at magbago na po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako na matigil ko na ang aking mga bisyo. At Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, paano ko itigil ang aking mga karumihan at kasamaan sa pangalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Hallelujah! Amen po. Marami pong salamat sa inyong panahon at sana po sa araw na ito, tinanggap ninyo ang Panginoon at tayo po sa langit ay magkita-kita sa pagdating natin sa harian ng Diyos at makakapasok tayong lahat sa harian ng Panginoon. At binabalik ko po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa banal na pangalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Amen. Glory to God. Marami pong salamat sa inyo lahat, mga kapatid, at hanggang sa muli po, pagpalain po sana kayo ng Panginoon at sana po ipagpalain po kayo. Ito po ay libre lang, wala pong bayad. Salamat po sa inyong lahat. To God be the glory. Amen.
Panginoon.